Purihin po ang Panginoon, manalangin tayo. Aming Panginoon, sa gabi pong ito, kami po ay patuloy na humihingi ng gabay at patnubay sa inyo pong banal na Espiritu sa pag-aaral po ng iyo pong mga salita, Panginoon. Po ang aming dalangin sa pangalan ng amin pong Panginoong Isus. Amen. Mari na po kayong makaupo. Now, tingnan po natin saglit yung mga talata. Ang una pong magandang bagay na makikita po natin dito sa talata is yung kung ano po yung kayang gawin po ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Pagdating po sa stewardship o pagiging mabuting katiwala, makikita po natin ang pagiging mabuting katiwala ay biyaya at kagandahang loob ng Diyos po sa atin. Okay po, ang sabi po dyan sa unsa talata po, magagawa ng Diyos. Magagawa ng Diyos. Alam niyo po, sa buhay po natin bilang mga tao, marami pong kayang gawin ang Diyos. Okay po, marami pong kayang gawin ang Diyos. Yun nga lang, dahil hindi natin masyadong nababasa o hindi, sabihin na natin, kung madalang tayong magbasa sa salita ng Panginoon sa kanya pong sa Biblia, ay hindi po natin makikita o hindi po natin lubos na nakikita o nalalaman kung ano po ba talaga ang kayang gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. At dito po makikita po natin yung isa sa kakayanan ng Diyos, yung kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Ano po? Yung sabi, pasaganahin tayo sa lahat ng bagay. Amen po? Yung pasaganahin tayo ng Diyos sa lahat ng bagay. At hindi lang yun. At sabi pa dito, at higit pa sa inyong pangangailangan, at higit pa doon sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Alam niyo po, dito makikita po natin that in stewardship, sa pagiging mabuting katiwala, ay talagang makakaranas tayo, sabihin natin, ng kabuuan. Nung kanang sabihin na natin ng completeness. No? Yung karanasan na kung saan ay makikita po natin yung pagkilos ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ano po, na bagamat alam natin, araw-araw may pangangailangan tayo, pero yung pangangailangan po na yon ay palagi pong natutugunan, and that's completeness. Dahil po sa gawa ng Diyos sa atin pong buhay. Okay? Dahil po sa gawa ng Diyos sa atin pong mga buhay. Now, ang main point po natin, dyan po sa screen po natin, paki-flash nga po, sabi po dyan sa atin pong main point, sa atin pong pag-aaral, when we steward our time, talents, and treasure for God's glory, we experience spiritual, emotional, and practical completeness. Okay? Kapag naging mabuting katiwala tayo ng oras natin, ng talento natin, ng yaman na meron po tayo for the glory of God, doon po natin na-experience o nararanasan yung spiritual, emotional, and practical completeness. Okay po, hindi po pwede na yung emotional lang kapag emotional lang ang na-experience natin completeness, incomplete pa rin po yun. Ano po, dapat ang tatlong bagay po na ito ay na-experience po natin para masabi po talaga natin na we are complete. Okay? At yung completeness na yun ay nararanasan po natin pagdating po o sa isang bagay po na nais pong ituro ng Diyos sa atin. At ito nga po yung stewardship. Mga kapatid, nakaranas na po ba kayo ng mga karanasan, for example, sa buhay po ninyo, na parang may kulang sa inyo? Parang hindi kumpleto yung buhay ninyo. O sabi, Pastor, hindi kumpleto yung gising ko, parang ganon. Hindi kumpleto yung araw ko, Pastor, kapag hindi ko siya nakikita. Yung mga ganon no? Ayun po. Yung bang na-experience mo, kulang ka, pero parang lagi mo namang inaawit, nasa akin na ang lahat. Diba? Yung bang feeling mo, nasa iyo naman ang lahat, pero pakiramdam mo pa rin, kulang ka. May something na missing sa buhay mo. Halimbawa, na-experience mo yung success. Halimbawa, na-experience mo yung success, yung possessions, yung mga bagay na gusto mo, meron ka naman. Yung recognition na gusto mong makuha sa ibang tao, ay nakukuha mo naman. Pero still, may longing pa rin sa buhay mo. Hindi sa mga bagay na gusto mong ma-acquire, kundi doon sa feeling mo kulang ka. Kulang yung kabuluhan o kahulugan ng buhay mo ay hindi mo talaga nararanasan. Yung tunay na purpose ng buhay mo ay talagang totally hindi mo na-experience sa buhay mo ngayon. At gusto ko pong pag-usapan po natin ang bagay po na iyon. Yung biblical
principle na madalas na overlook ng mga tao na siya palang susi na kung ipapamuhay po natin ay mararanasan po talaga natin yung buhay na complete. Yung buhay na sabihin na natin, wala na akong hinahanap sa buhay ko. Okay po. Ang isang bagay po para daw po maranasan po natin yung completeness ay yun nga pong principle of stewardship. Kasi mga kapatid, pag sinabing stewardship, hindi lang naman ito pagiging mabuting katiwala ng pera, ng finances na meron ka. Kapag sinabing stewardship, yun nga po, sabi dyan, yung time, pinagbigyan tayo ng Panginoon ng time, binigyan tayo ng Lord ng talents, binigyan tayo ng Lord ng treasure, binigyan tayo ng Lord ng buhay natin, anumang meron po sa atin ay galing sa Diyos. No? Nagmula sa Diyos. At dapat na makita po sa atin bilang kanyang mga anak ay yung pong maging mabuting katiwala nga po tayo. At kapag naging mabuting katiwala tayo ng Diyos sa tatlong bagay na ito, halimbawa, doon lamang po natin may experience yung buhay na wala nang hinahanap, yung buhay na kumpleto ka na. Okay, so ang issue po, kapag ngayon po, ay meron ka pa rin, parang may longing pa rin sa buhay mo, may longing ka pa rin sa buhay mo, may hinahanap ka pa rin sa buhay mo na parang incomplete ka pa rin, baka hindi ka nagiging mabuting katiwala. Baka hindi tayo talaga mabuting katiwala ng Diyos sa mga bagay na pinagkaloob niya po sa atin. Mga kapatid, allow me to use ng isang parable in Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Yung pong parable of the talents. Okay, parable of the talents. Para po mas mabigyan po natin ng pansin yung stewardship, experience, completeness. Ang tanong ko po na gustong pag-usapan ngayon, paano ba natin ma-experience talaga yung completeness pagdating po sa stewardship. Now, tingnan po natin doon sa mga talata. Basahin po natin yung Matthew chapter 25 verses 14 hanggang sa mga sumusunod po na talata. Basahin lang po natin ng mabilis na pagbasa. Sundan niyo po ako sa pagbasa na gagawin po natin. 14 hanggang sa mga sumusunod po, ang talinhaga tungkol sa tatlong alipin sa Tagalog po. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Verse 17, gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman ang 5,000 salaping ginto na tinubo dito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa akin, 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang iyong salapi, ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwan ninyo sa akin. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tapat na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi kahit papaano o paano'y may tinubo sana ito? Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa.
Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Do'y mananangis siya at manggagalit ang mga ngipin. Now, dito po sa mga talatang atin pong binasa, titingnan po natin at sasagutin po natin how to experience yung completeness pagdating po sa stewardship. Ay pagdating po sa stewardship. Now, ang binanggit po doon sa unang talata na atin pong binasa in verse 14 is yung itsura o larawan ng kaharian ng Panginoon. Sabi dito, ang paghahari, tulad ang paghahari ng Diyos sa isang taong maglalakbay. Alam naman po natin, ano po dito sa verse, madalas po pinag-uusapan ito, hindi ito patungkol sa mga bagay na na-acquire natin sa mundong ito. Yung buhay at ang pananampalataya o ang kaharian ng Panginoong Jesus is about faithfulness. Kung paano po tayo namuhay sa mundong ito, paano po tayo naging tapat sa mga bagay na pinagkatiwala ng ating Panginoong Hesus, na sa Kanyang pagbabalik, lahat tayo magiging accountable sa Kanya. Lahat tayo haharap sa Kanya. At ang tanong sa atin ng Panginoon, tiyak, paano tayo naging mabuting katiwala? Naging tapat ba tayo sa mga bagay o buhay na ibinigay po ng Diyos sa atin? Okay? Ang buhay na ibinigay po ng Diyos sa atin. Now, the first thing na gusto ko pong tingnan po natin dito, how to experience completeness is, sabi po dyan, by living in partnership with God. By living in partnership with God. Sa Matthew chapter 25 verse 14 to 15, sabi po doon sa English, for it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. So the first thing po na manonotice po natin doon sa verse, yung pong master, nag-entrust po siya, ipinagkatiwala niya po yung kanyang kayamanan sa kanyang mga servant. Umalis, tapos may iniwan sa kanya, pamahalaan niyo mga bagay o mga halaga na ito. Mga kapatid, dapat po nating tandaan, pagdating po o pag pinag-uusapan po yung stewardship, dapat nating maunawaan that it is not yours, it's God's. No? Yung bagay na meron tayo sa buhay po natin, dapat laging nagsisimula iyan, yung pagiging mabuting katiwala dun sa kaalaman po natin na ang lahat ng bagay sa mundong ito, sa buhay po natin, anumang meron tayo, maging yung buhay natin, pag-aari po yan ng Diyos. Amen po? Kaya nga po dun sa first message ng atin pong Jack, ng unang linggo, yung biblical principle ng stewardship, saan po nagsimula? Tama po ba ako sa ownership po? Nabanggit po doon yung pag-aari po ng Diyos. Mga kapatid, in order for us, to be partner ng ating Diyos as God's steward, kailangan nating tanggapin, kailangan nating maunawaan ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. It is God's. God created us to be partners, to be stewards, not owners. No? Binigyan po niya tayo ng time, binigyan niya tayo ng talent and treasure para Para i-manage yun, para pangasiwaan yun, for His glory. Yung disposal nun, hindi para sa kasiyahan natin, yung disposal ng mga pinagkatiwala o paggamit ng mga pinagkatiwala ng Diyos sa buhay natin ay para sa karangalan ng ating Panginoon. Amen? In Genesis chapter 1, makikita po natin doon na tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang wangis. Ang sabi ng God, mag-multiply kayo. Okay? Mag-multiply kayo nung image ng Panginoon, image ng Diyos na ibinigay sa tao, gusto niya mag-multiply yon. Kasi yung image na yon, yun lang yung magbibigay ng glory, yun yung magbibigay ng kasiyahan sa Kanya. At ang sabi din ng Panginoong Hesus doon, sabi doon ay rule, manage. Diba? Pamahalaan nyo lahat ng nilikha. Para saan? Para bigyan sila ng kasiyahan? No, kundi para bigyan ng kasiyahan ang Diyos na lumikha at nagkaloob ng lahat ng bagay sa kanila. Amen po. He gave us time, talents, treasure to manage for His glory. Kaya, pakisabi sa katabi mo, yung oras na meron ka, sabi nga, yung oras na meron ka, bigay lang ng Diyos sa iyo yan. Ang tanong lang nito mga kapatid, yung oras, yung panahon, yung time na binigay ng Lord sa atin, nagagamit ba natin as partner ng Panginoon? Nagagamit ba natin? Nagagamit ba ito as stewards of time? Na mabuting katiwala, nagagamit ba natin yung oras
yung panahon na inilalagay natin sa mundong ito, nagagamit ba natin para maparangalan ang atin pong Panginoon? Ang tanong ko ay ito, saan madalas nakukonsume yung oras o panahon na meron po tayo? Alin ang mas madaming oras? Alin ang mas madaming panahon na pinagbubuhusan po natin sa buhay natin? Sa kabataan, saan ka madalas nag-invest, saan madalas nauubos yung oras mo? Sa akin, walang problema na kayo ay nagpe-Facebook, nag-Google, nagko-computer. Kasi nagagamit yun eh. Diba? Pero ang tanong lang doon, baka yung inuubos mong oras sa pagko-computer, sa paglalaro ng games, ay mas mahaba pa doon sa oras na inilalaan mo para mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa mga nanay, gaano po tayo kadalas o kayo kadalas o kahaba ng oras? Ilang oras po yung inispend nyo sa panonood ng mga telenovela? Ay, pastor, hanggat hindi natatapos. Ano po ang latest ngayon sa GMA 7? Ano po? Baka wala po akong na manood kayo ng telenovela. Pero ang tanong lang, baka yung haba ng oras sa panonood ninyo sa telenovela ay wala na kayong oras para magbasa ng Biblia. Gaano po kahaba yung oras na nilalaan nyo para sa kakipagchismisan sa kapitbahay? Sa mga tatay, wala din po namang kaso sa akin na kayo ay masipag sa pagtatrabaho, 24 hours a day. 24/7. Buhay ka pa. Grabe, 24/7. Yung oras ng pagtatrabaho mo, puro overtime. Pero ang tanong, magbuting katiwala ka ba talaga ng Panginoon? I praise yung mga tatay na napakasisipag, pero ang tanong, baka doon na lang nauubos yung oras natin. At hindi na sa mga bagay na nagbibigay ng kaluwalhatian, nagbibigay ng glory sa ating pong Panginoon. Tingnan po natin, i-check po natin. Again, we need to balance. Okay? We need to balance. Dapat hindi nasasakripisyo yung ginagawa natin para sa Panginoon. Kamusta po tayo? Pagdating po sa oras at sa panahon, pinagkaloob po sa bawat isa po sa atin. By living in partnership with God as a steward. When we live as stewards, not owners, we start, doon po nagpapasimula na makita po natin yung atin pong parte doon sa malaking plano ng Diyos sa buhay natin na magdadala po sa atin sa buhay na may purpose, sa buhay na complete. Mga kabataan o church, hindi lang po, ang iba sa inyo, mga teachers, ang iba sa atin, student, manager, o ano pang trabaho na meron kayo, mga magulang, no? Kayo, you are steward of God's resources sa role na meron kayo. Pero ang tanong lamang po, mabuting katiwala ba tayo ng Diyos? Partners ba tayo ng Panginoon? Steward ba ang turing natin sa ating mga sarili o baka ang tingin natin sa ating sarili, Lord? Kaya ikaw na lang ang nagdidesisyon at ang gusto mo lang ang ginagawa mo. Ginagamit mo na lang yung talent, yung time na meron ka para sa iyong sariling kasiyahan. Paano po natin, kapag ganun po yung buhay natin, talagang laging may longing. Okay? Bakit? Kasi hindi yun yung purpose. Hindi nangyayari talaga sa buhay mo yung purpose ng God. Kapag nangyari yung purpose ng God sa buhay mo, dun lang magpapasimula na maramdaman mong kumpleto ka na. Na wala ka nang hinahanap sa buhay mo. So that's the first one. By living in partnership with God. Pangalawa po, paano pa natin experience yung completeness by being faithful over a little. Okay? Sabi po dun sa verse natin, in verse 16 to 23, basahin po natin saglit. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto.
Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon. Okay, lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto. Panginoon, ito po yung 5,000. Ganon din ang ginawa nung tumanggap ng 2,000. Sabi niya, Panginoon, ito po yung 2,000. Sabi ng Panginoon sa kanilang dalawa, magaling, tapat, at mabuting lingkod, halika, makikihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi ng Panginoon, ito ang iniwan ninyo sa akin. O ganun din po ang nangyari. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na itinubo nito. Ganun din ang sinabi ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa konting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi nyo itinanim at inaani at inihasik. Natakot po ako, kaya tibinaan ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iwan niyo po sa akin. Pangalawang bagay, being faithful over a little. Notice po natin, tingnan po natin. Dito po, magkakaiba po yung halaga. Sabihin po natin, may 5,000, may 2,000, may 1,000, pinagkatiwala sa kanyang isipan. Ano po? Marami nagtatanong, Pastor, bakit hindi sila pare-parehas? Pwede namang pagpare-parehasin ng Panginoon. Meron bang kinikilingan ng Panginoon? No. Nasa desisyon naman po kasi iyon ng may-ari. Ano po? Parang ganito po. Sa atin po, merong mga binless, merong mga talagang pagdating sa finances, meron silang mas marami silang finances kaysa sa atin. Pero hindi na nangangahulugan. Sa'yo, tingin mo konti meron ka, yung isa may 5,000, ikaw may 2,000, tingin mo na unfair na si God sa'yo. No. Na sila ay mayaman, ikaw ang mahirap. Rights naman ng Lord yun. No? Nasa grace na ng Panginoon yun kung magkano o ilan ang ipagkakatiwala niya sa buhay ng bawat isa po sa atin. At dito makikita natin, may pinagkatiwalaan ng 5, 2, at 1. Okay? Yung pinagkatiwalaan ng 5, of course, marami yung naging bunga niya, fruit ng kanyang ginawa. Dahil pinagbuti niya, ang tubo, 5,000. Ganon din sa 2, dun sa 1. Pero papansinin niyo, alin ba yung pinraise ng God dito? Meron ba siyang pinili na masigit na niyang pinuri yung 5,000 isa dun sa 2,000? Alin yung ni-reward ng God dito? Yung bunga ba? Yung fruits ba? Yung dami ba ng bunga nung sinabi nung nasa 5,000 o nung nasa 2,000? No, ang ni-reward ng Panginoon dito, hindi yung fruits. Ang ni-reward ng Panginoong Hesus dito, yung faithfulness nila. Yung pagiging mabuting at tapat nilang katiwala. Sabi doon sa verse, di po ba? Makikita natin doon sa talata, ilang ulit sinabi ng Panginoon, yung mga salitang ito, magaling, tapat, at mabuting lingkod. Mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay hindi usapan o hindi po paramihan. For example, sa discipleship, hindi po paramihan. Oy, mas marami akong disciple sa iyo. Ikaw, konti lang, 2 lang yung disciple mo, 1 lang yung disciple mo. Mga kapatid, ang usapan, papasok sa langit. Hindi po usapan ng paramihan po ng nailalapit sa Panginoon, kundi usapan po ng pagiging tapat sa ating Panginoon. Kahit dun sa kakonting pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, naging tapat pa tayo. Merong nakakatawang kwento pagdating sa ganito, yung paramihan, yung papasok sa langit. Kwento lang naman ito. Gusto ko lang pong kwento. Meron daw pong 3 sabihin na natin, 3 pastor yung namatay. Anong pangalan po gusto ninyo? Peter? Kaya 2 lang kami dito eh. 2 pastor at San Diaconesa. 2 pastor sa Diaconesa. Ha? Pastor Peter, Pastor Ernest, si Jack. Sino po gusto nyong unahin? Doon sa kwento. 3 lang po. Okay, 3 manggagawa ang namatay. Sa pangalan, Pastor Ernest, si Jack. Okay po, ganito po. Ang una pong namatay, sabing, ako na po yung una.
Kwento lang naman po ito. Ano po, wag nyo naman po sabing sana. Sana totoo na. May dalawa pa po akong anak na pinapagatas. Biro lamang po. Kagalakan po natin, ang kinasasabikan po natin ang piling, ang presensya ng Panginoon. Amen po! Pakisabi nga sa katabi mo, mamatay ka na. Hindi, joke lang. Okay po, yung kwento po ay ganito. About naman po ito dun sa, papasaya lang natin ng konti at mapahaba yung mensahe. Now, meron daw po na yung tatlong mga workers na matay. Yung isa namatay, ang tanong daw magpabago siya hindi naman po ganito yung mangyayari sa langit. Ano po? Di ako kung hindi naman ganito. Kwento lang nga po eh. So, pinamatay yung isang pastor, sabi sa pangalang Pastor Ernie na lang, Ernest. Okay, Pastor Ernest, tinanong siya nung sabihin na natin si San Pedro. Halimbawa lang po, nung nagbabantay sa pintuan ng langit, sabi niya, bakit kita papapasukin, Pastor Ernest, sa pintuan ng langit? Ay, sukin niyo po ako sa pintuan ng langit kasi yung member ko po sa church, 20,000. Pasok. Pinapasok ko, sige, pumasok ka. Madami ka palang miyembro eh. Pumasok ka na dito sa langit. Sumunod na isa yung namatay. Sino na? Sino sa dalawa sunod? Ha? Mas senior sa amin si Jack, si Pastor Peter na. Tuli na si Jack. Si Pastor Peter namatay. O, Pastor Peter, bakit kita papapasukin sa pintuan ng langit? Ang miyembro ko po ay 10,000. Pinapasok siya sa pintuan ng langit. Yung huli na, yung diakonesa na. O, Jack, bakit kita papapasukin sa pintuan ng langit? Meron po akong miyembro o meron akong nailapit sa Panginoon. 2 tao. Ano, 2 lang? Yung nauna sa iyo, 10,000, 20,000. Yung sumunod dun sa 20,000, 10,000 yung miyembro, ikaw 2 lang. Opo. Bakit kita papasukin sa pintuan ng langit? Yung 2 pastor po na yon, ako po ang nag-disciple sa kanila. Hindi nyo nakuha yung... Palakpakan nyo naman si Lord. Gusto ko lang pong ipakita na hindi po sa dami, hindi po ang nire-reward ng Lord sa buhay nating Kristiyano ang dami. Anong na-acquire natin sa mundong ito, kung ikaw ay disciple o yung dami ng disciple o nailapit mo sa Panginoon, ang tanong lang sa atin, tapat ba tayo sa ating ginagawa? Tapat ba tayo sa ipinagkatiwala ng Diyos sa atin kahit ito ay kakaunti? Amen? The master rewards faithfulness, not who made the most money. Kung mapapansin po natin, pinuri ng master, kung paano niyang pinuri yung nagbalik ng 5,000 na tubo, ay ganun din niya pinuri yung nagbalik 2,000 na mas maliit yung tubo compare dun sa una na 2,000 lang din. Tandaan po natin to. God's standard is not comparison, but faithfulness, kundi katapatan doon sa mga bagay na ipinagkaloob niya po sa atin. Maraming mga tao ang nararamdaman na incomplete sila sapagkat lagi po nilang ikinukumpara ang kanilang sarili sa iba. Kung konti lang yung meron ka ngayon, kung yung finances mo sapat lang sa araw-araw ng buhay mo, be faithful. Maging tapat tayo sa maliit na pinagkatiwala ng Panginoon. At pag pinayaman, pinalaki ng Panginoong Hesus yan, maging tapat pa din po tayo sa kung paano po natin pinagamit. Huwag po nating laging ikumpara ang sarili po natin sa iba. Ang tanong lang, bakit di nag-i-increase yung mga bagay na meron ako o finances na meron ako? Ang tanong lang, nagiging tapat ka ba sa pinagkatiwala ng Panginoong Hesus sa buhay natin? Again, ang buhay po natin, pagiging Kristiyano, usapan po ito ng pagiging tapat.
sa ating Diyos. And third, sabi po dito, by using what we've been given. Ang sabi po dito, for magamit yung mga pinagkaloob sa atin sa gawain na alam natin na magbibigay ng kapurihan sa atin pong Panginoon. Basahin po natin yung verse 24. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salapi ginto. Alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi nyo itinanim at inaani ang hindi nyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwan ninyo sa akin. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi kahit papaano'y may tinubo? Ito, in verse 28, makikita natin yung consequence ng ginawa niya. Kunin ninyo sa kanyang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit, sabi po dito, ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan, do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Makikita po natin dito sa mga talatang ito kung ano po yung consequence. Great yung consequence doon po sa taong hindi naging mabuting katiwala ng Diyos. Kaya po ang hamon po sa atin ay maging mabuti nga po tayong katiwala at yung ipinagkatiwala po sa atin ay magamit po talaga natin ayon sa kagustuhan ng atin pong masters. Natakot po siya. Hindi siya nagtiwala sa Diyos. Wala siyang ginawa, hindi dahil tamad siya, kundi dahil natakot po siya na yung ipinagkatiwala sa kanya ay gamitin niya o pagyamanin niya. Nangyari, maging yung potentials na meron siya, nabaon sa lupa. Nabaon sa lupa. Sabi po dito, yung buhay po natin, yung opportunity, yung potentials na meron po tayo ay nawawala, nasasayang kapag natatakot po tayo na gamitin bagay na ito para sa magbibigay o para sa pagbibigay ng karangalan po sa ating Diyos. Hindi siya naging mabuting katiwala. Kapag hindi po natin pinagyaman, kapag hindi natin pinagbuti, kapag hindi po tayo naging mabuting, pag hindi po natin ginamit sa mga bagay na magbibigay ng karangalan sa Diyos, yung pinagkatiwala niya sa atin, ini-ignore po natin yung principles ng stewardship. At hindi po natin ma-experience yung fullness na disenyo ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa akin. Hindi dahil pinipigil ng Diyos yung blessing sa buhay mo, kundi dahil natakot kang gamitin yung potentials o hindi mo ginamit yung mga ipinagkatiwala ng Diyos sa buhay o hindi mo ginamit para sa Kanyang kapurihan. Mga kapatid, wag niyo pong hayaang mabaon na lang sa lupa yung mga potentials na meron kayo. Ano man po yan, gamitin po natin for the glory of God. Yung iba sa inyo, maraming talento. Yung iba sa inyo, sabihin na natin, maraming kakayanan. Yung finances na meron kayo, kaunti man yan, po, use it. Gamitin natin ito sa mga bagay na magbibigay ng kaluwalhatian sa atin pong Panginoon. Saan nyo po ginagamit yung finances na meron kayo? Saan nyo po ginagamit yung time na meron kayo? Yung talent na meron po kayo. Kanino o saan po natin ginagamit ang mga ito? And last, sabi po dyan, ano ba natin ma-experience yung completeness? By aligning our resources with the missions of God. With the missions of God. Mga kapatid, ano po ba ang misyon ng Diyos? Ganito po yun eh. Kapag pinagpapala ka ng Panginoon, wag nating laging isipin, yun ay para magamit natin sa pansarili lang natin. Lagi pong may purpose si God, bakit tayo binibless? Tandaan po natin, bakit po tayo binibless? Okay po, kapag binbless ka ng Panginoon, ng resources, ng time, ng skills, bakit ba binigay ng Lord sa iyo yung skills na meron ka? Bakit ba binigay ng God yung resources na meron ka? Dapat po, sabi dito,
Yung lahat ng ito, yung resources na meron tayo ay dapat laging nakaangkla or dapat laging naka-align po yan sa kung ano ang misyon ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Doon po sa 2 Corinthians chapter 9, sabi doon, yung binasa natin kaninang main verse natin, doon makikita po natin na gagawin ng Diyos na ikaw ay pagpalain, maging yung higit pa doon sa mga pangangailangan mo para mas marami ka pang magawang mabuti. Mas marami ka pang magawang mabuti. At yung magawang mabuti na yon, yun yung gawa na magbibigay po ng karangalan at kapurihan sa ating pong Panginoon. At isa po sa mission ng God sa buhay natin, bakit niya tayo binibless sa anumang aspeto ng buhay natin para magawa talaga yung mission ng Lord sa buhay natin na sa pamamagitan ng mga blessings na meron po tayo sa pagiging mabuting katiwala natin ay mapalapit ang ibang tao sa Kanya, makilala siya at mapaparihan siya. Yun yung mission ng Diyos sa blessings na dumarating po sa buhay natin. Hindi lang po para i-provide yung pangangailangan po ng bawat isa po sa atin. Ang pinakapangunahing purpose ng blessing sa buhay po natin ay ang gawain ng Panginoon. Mga kapatid, this is my personal view and opinion pagdating po sa tithes. In the Old Testament, kung inaaral po natin ito mga kapatid, ang pinaka-primary purpose, bakit sinabi, inutos ng Diyos sa kanila, dalhin ninyo ang inyong ikasampung bahagi sa templo. Diba? Yun yung utos ng Panginoon. Bakit dapat doon gawin? Bakit doon dapat dalhin? Para matugunan yung pangangailangan doon saan po? Sa templo. Mga kapatid, gusto ko pong tingnan po natin sa ganitong pagtingin yung pagbibigay. Bakit dapat magbigay tayo sa templo? Ang pangunahing purpose ng blessings sa buhay po natin na hindi i-bless tayo, kundi para po talaga magawa yung pinagagawa ng Panginoon. At yung blessings na dumarating sa buhay natin, bonus na lang po yun. Dahil sumunod ka at naging tapat ka sa ating Panginoon. Bakit ako pinagpapala ng Panginoon? Bakit binigyan ako ng ganitong yaman? Bakit binigyan ako ng ganitong talento ng Panginoon? Hindi para ma-bless ka, hindi para matuwa ang tao sa iyo, kundi para magawa mo yung misyon ng Panginoon. Tanong lang, buhay ba na meron ka, yung resources na meron ka, yung talento na meron ka, naka-align pa yan o nagagamit pa yan para po magawa yung misyon na pinagagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. When we steward our lives for God's purposes, we begin to feel the wholeness of a life well lived. Stewardship isn't just about giving to church. It's how you manage everything sa buhay mo, yung pamilya mo, yung resources na meron ka, yung influence na meron ka, kung paano mo hinahandle yung trabaho mo, kung paano mo pinangangasiwaan yung kalusugan mo, even yung finances na meron. Tandaan po natin ito, in Christ, stewardship is worship. Ang pagiging mabuting katiwala, mga kapatid, ay pagsamba sa atin pong Panginoong Hesus. And worship leads to wholeness. Kung tayo po ay mabuting katiwala ng ating mga kalusugan, that's worship. Amen po. Kung tayo po ay mabuting katiwala ng oras na meron po tayo, that's worship. Kung tayo po ay mabuting katiwalang ng facilities po natin, na sa tuwing may nakikita po tayong kakalat sa atin pong dinaraanan sa loob ng ating church, pinupulot natin at itinatapon sa tamang basurahan, that's worship. Yung nakita mo, yung nag-iisa ka lang naman sa loob ng church, hindi ka nagagamit ng aircon, mag-isa ka lang eh. Pambito ng aircon eh. Yung nakita mong bukas yung aircon pero wala ng tao, pinatay mo yung aircon. That's worship. Nagiging mabuting katiwala po tayo. Sa bagay po na yun. At doon po natin mararanasan yung pong completeness pagdating po sa stewardship. Again,
Stewardship experiences completeness. So how do we experience completeness? By living in partnership with God, by being faithful, by using what we've been given for what really matters, and last, by aligning our resources with the mission of the kingdom. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para i-consume lahat. I-hoard lang ang lahat ng mga bagay sa buhay po natin. Nilikha tayo ng Diyos to reflect God, to steward His gifts. At sa pagiging steward natin, doon po natin totally experience yung sinasabi po nating completeness. Sa atin pong pagtatapos, mga kapatid, pwede po bang i-evaluate natin yung atin pong mga sarili? Ano yung bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa buhay mo? Hindi po usapang dami, hindi usapang yung talent na meron ka, nagamit mo ba ito sa glory? Nagamit mo ba ito para magawa yung misyon ng Panginoon? O hino-hoard mo lang yan, akin lang to, hindi ko na isi-share sa inyo ito. Mga kapatid, pag pumasok po kayo sa langit, ano po ang pinakagusto ninyong sabihin sa inyo ng Diyos pagharap sa Kanya? Ano po pinakagusto niyong marinig? Ano po sa tingin niyo pinakamasarap na mapakinggan, na marinig galing sa Diyos? Sa akin, hindi yung dami ng ikapunan na ibigay mo. Oy anak, pinupuri kita, pinipraise kita kasi millions inaibigay mong tithes and at kaloob sa church. Para sa akin, hindi yung dami ng mga na-disciple mo, nailapit mo sa Panginoon. Sabihin sa iyo ng Panginoon, nakadami mo namang na-disciple, natutuwa ako sa iyo. Hindi yun ang pinakamasarap mapakinggan sa Panginoon. Pag humarap po tayo sa Kanya. Ang pinakamasarap po na mapakinggan, buhat sa bibig ng ating Panginoon, kung bibigyan tayo ng pagkakataon talagang isabihin ng Panginoong Hesus sa atin sa Kanyang pagbabalik o sa pagharap natin sa Kanya, sinabi po sa verse, well done, good and faithful servant. Ana. Ito yung napakasarap mapakinggan. Yung nakita ng Diyos, pinuri ng Diyos yung katapatan mo sa pagiging isang Kristiyano. Manalangin po tayo. Aming Panginoon, salamat po that na yung completeness ay ma-experience lang namin, hindi dun sa pag-acquire ng lahat ng bagay sa mundong ito. Hindi dun po, Panginoon, sa prinsipyo mo ng pagiging mabuting katiwala. Dun lang po namin mararanasan. The Lord, we are complete. We are complete because of Christ. Aming Panginoon, turuan niyo po kami na maging mabuting katiwala mabuting katiwala niyo po, Panginoon. Tulungan niyo po kami maging mabuting katiwala ng oras namin, Panginoon. Kung saan po namin ginagamit yung oras namin po, Panginoon, tulungan niyo po kami. Lagi namin maisip, Lord, lagi namin maisip po, ito bang pinagbubuhusan ko ng oras na ito ay magbibigay ng kapurihan sa iyo? Tama ba ito? Panginoon, tulungan niyo po kami. Doon po sa talents, sa mga kakayanan na pinagkaloob niyo po sa amin na magamit din po ito para sa iyo. At hindi po sa mundong ito. Lord, tulungan niyo din po kami sa mga treasures, sa finances, malaki man o maliit, na pinagkatiwala niyo po sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magiging mabuting katiwala at magamit ito for your kingdom, for your mission, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Dalangin ko din po, Panginoon, na yung buhay at lahat-lahat sa amin, maging mabuti kaming katiwala upang sa iyong pagbabalik at sa pagharap namin po, Panginoon, masabi niyo po sa amin, well done, good and faithful servant. Sa iyo po lahat ang kapurihan aming Ama sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.